Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung kanina ay mapula pa ang kutis ng matanda, ngayon, mapula na ang kanyang kutis, at kahit ilang saglit lang ay medyo hindi na siya makatayo, at halos mahimatay na. Bagamat nang umaatres si Han Sanchen, bigla niyang nalaman na may mali, at maaaring magkaroon ng problema sa pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City, ngunit nang marinig niya talaga ang kumpirmadong balita, hindi pa rin niya maiwasang magalit, gamulong dugo. Ang masama pa ay ang isang bangkos ng kanyang sariling mga idiots ay hindi sumasalamin sa dahilan para dito hanggang ngayon. I don't even know this, but the two city defenses of Yetian City is indeed fallen. The spies who came here specially asked me to report to you. Sabay-sabay ding pumirma ng list ang tatlong commander na nagbabantay sa lungsod, tiyak na mananatili sila sa huli, sa city defense. Ha, kakatawa, kakatawa, kakatawa talaga, ngumisi ang matanda, may 4 na depensa sa Yetian City, kung natalo tayo ng 2 depensa, ibig sabihin, 3 depensa na ang pag-aari ng kalaban, ano pa ang silbi ng Damaikit sa isang tabi. Akala ba talaga ng 4 na tanga na ito na kung hindi nila kayang kumapit sa 3 panig, makakapit sila sa isang tabi? Ang 3 panig ay bumubuo ng mga sungay, na nangangahulugan na ang kanilang lugar ng depensa ay magiging medyo malaki, ang linya ng paningin ay magiging sapat na lapad, at magkakaroon ng sapat na mga strategic buffer zone na magagamit, sa makatuwid, agad nilang masasalamin ang anumang gustong gawin ng kaaway, at makipagtulungan sa dispatch upang harapin ang kaaway. Ito ang perpektong pag-maximize ng kalamangan. Ngunit sa kabilang banda, kung ang mga sundalo ay nasa isang lugar, haharapin nila ang 3 panig na pag-atake ng kalaban. Bagamat hindi ito patungo sa dead end, ngunit isipin mo sa ibang anggulo, hindi mo kayang panghawakan ang ganoong bentahe, kaya ano ang ginagamit mo sa paglalaro kapag wala kang bentahe? I'm just afraid that these idiots won't able to defend at that time. It's the most hateful and irritating thing to consume all my soldiers, naiinis na sabi ng matanda. Up to now, hindi pa rin ako makapaniwala kung bakit nawala ang city defense. Tama, tayo, halos perpekto tayo, Han Sanchen at ang iba pa, paano nila hinayaang mahulog ang ating pagtatanggol sa lungsod sa mga ganitong pagkakataon? Ang matanda ay nagpakawala ng mahabang hininga at umiling, lahat tayo ay pinaglaruan ni Han Sanchen. Tila inatake ni Han Sanchen ang pangunahing batalyon upang hayaang makalusot ang kanyang pakpak na tropa, ngunit sa katunayan ang tunay niyang layunin ay kainin ang depensa ng lungsod. Gayunpaman, sa bagay na ito, umikot pa siya ng ilan pang mga bilog at paulit-ulit na ginamit ang diskarte na ilihis ang tigre palayo sa bundok, na bumubuo ng ilang mga trick. Ang ik ni Han Sanchen ay sadyang namumukod tangi, kahit na kailangan kong handgun siya, itinaas ng matanda ang kanyang mga mata, nagtataka kung ano ang kanyang iniisip. Marahil, near-review niya ang buong plano ni Han Sanchen. Sadyang lumikha siya ng isang kapaligiran ng breaking out, ngunit alam din niya na hindi siya ganap na magtitiwala sa kanya at palibutan siya ng buong lakas. Ginawa rin niya ang kanyang mga trick nang hindi nagsisiwalat ng anumang mga kapintasan. Nang maglaon, siya namang nagpadala ng mga tao upang salakayin ang tunay na lugar na kailangan niyang labanan. Ang pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City. Basta, paano nagawa ng lalaking ito? Hindi rin niya masyadong naiintindihan ang puntong ito. Ayon sa mga especially iya, isang grupo ng mga tao ang unang sumalakay sa isang depensa ng lungsod, na nagdulot ng kaguluhan doon. Ang mga tao mula sa iba pang 2 panig ay gustong suportahan sila, ngunit nalaman nilang mayroon din silang mga kaaway. Sa desperasyon, medyo bumagal ang suporta,
at ang unang depensa ng lungsod na sinalakay ay nagsimulang magkaroon ng kaunting kahirapan sa pagharap. Sa sandaling ito, natuklasan ng mga tao sa ikalawa at ikatlong depensa ng lungsod na ang mga kalaban sa kanilang paligid ay talagang nambobola lang. Sa oras na ito, naobserbahan din nila ang mga frontal na tagapagtanggol, at pagkatapos makumpirma na walang mga tropa na ipinadala para suportahan sila doon, sila ay sumugod. Ngunit paano mo nalaman na sa sandaling dumating dito ang mga tao mula sa dalawang depensa ng lungsod, kinuha ang kani-kanilang mga lungga? Pagkarinig nito, isang grupo ng mga tao ang nagtinginan sa isa't isa na walang takot. Sa procedural point of view, tila walang problema sa paghawak ng tatlong city defense at patrol teams. Ngunit ang pangunahing tanong ay, bakit ang pugad sa likod nila kahit papaano ay inalis? As far as I know, mukhang wala naman kasing tropang gagamitin si Han Sanchen, di ba? Oo, napakahaba ng battle line, ilang tao ang mayroon ang Han Sanchen. Kahit 2 o 3 city defense ang pumunta para suportahan ang unang city defense na inatake, dapat maraming tropa ang maiiwan, hindi ba sapat ang lungsod? Total, hindi gumagalaw ang frontal troops sa tapat. The elder chuckled, then what if the frontal troops move? Sa madaling salita, isang grupo ng mga tao ang natigilan, at malinaw na sinabi ng mga especially iyan na ang mga frontal defender ay hindi nagpadala ng mga tropa. May pakulo ba na hindi kayang laruin ni Han Sanchen? Ngayon lang, planong ilihis ang tigre palayo sa bundok, gaano ba kahirap ang basta pagnakaw ng dragon at pagpihit ng phoenix? Tinapos ng matanda ang kanyang pangungusap, at bago pa maibuka ng kanyang nasasakupan ang kanyang bibig, ang especially iya ay sumagot na, sabi na kapag malapit ng labagin ang depensa ng lungsod, sadyang sasabihin ng kalaban ang totoo sa mga tagapagtanggol. Totoong hindi gumalaw ang mga front defender, ngunit sinamantala rin nila ang distansya sa ganitong kalamangan, palihim kung pinalitan ng panakot ang tunay na tao. Kung tungkol sa kanilang mga tunay na tao, sinamantala nila ang kaguluhan at pumasok sa dalawang depensa ng lungsod kung saan umalis ang hukbo sa bansa, at naglunsad ng pag-atake. Dahil sa biglaang pangyayari ay nagkagulo na ang ating panig, lalo na't nalaman na ang kalaban ang pangunahing puwersa sa pag-atake, tuluyan na tayong nawalan ng posisyon, kaya. Galit na tumawa ang matanda, narinig mo na ba ang lahat? Isang grupo ng mga tao ang sama-samang tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay nabalisa na. Ito pala ang city defense sa Yetian City ay nilalaro ng ganyang trick para ilihis ang tigre palayo sa bundok at nakawin ang dragon para gawing phoenix ang dragon. Sinong mag-aakala na ang kabilang partido ay tila determinadong sumibak, ngunit sa katunayan sila ay naglalaro sa kanilang likuran. Nakakatawang isipin, na pagkasundoan na patibayin kung saan-saan, at ang mga damit ay walang tahi, sa huli, ano ang hitsura nito? Ang mga depensa ng lungsod na nakuha natin ay hindi man lang nakaligtas sa isang araw, at pagkatapos ay masunurin silang ibinalik sa mga kamay ng kalaban. Parang pinipintasan sila ng mga matatanda, pero parang pinagtatawanan din ang sarili nila. Isang grupo ng mga subordinate at cronies ang lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo, at walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang mga katotohanan ay mas mahusay magsalita kaysa sa lahat ng mahusay na pagsasalita. Panalo ang Han Sanchen ngayon, panalo sila, at talo ang depensa nila sa lungsod, talo sila. Halika na, umiiral. Utos sa mga tropa ng Yetian City na agad na talikuran ang huling depensa ng lungsod at bumalik sa pangunahing puwersa. Pero the elder, we finally had a hard time. Bagamat isang city defense na lang ang natitira at delikado sa isang tiyak na lawak, pagkatapos ng lahat, ito ay isang talampakan sa Yetian City kung tutuusin, makakatulong ito sa kanila na magpadala ng mga tropa upang salakayin ang Han Sanchen anumang oras, na halos pinakamahalagang punto sa estratehikong paraan. Ngayon, kahit papaano may koalisyon doon, at natural na imposibleng matalo, ngunit ang pag-atres ng ganito, halos isuko ang mga bagay sa kaaway, ay hindi nagkakasundo. It doesn't make much sense to keep a soldier. It is equivalent to making a bad tooth in the tiger's mouth. Sa tingin mo ba hindi siya huhugutin ni Han Sanchen? Withdraw as soon as possible and recovering some loss is the right answer. Pagkasabi niyon ay napabuntong hininga ang matanda, huminga ka. Gusto ba niyang mag-withdraw? Halatang ayaw. Ngunit ano ang ibang paraan? Ang mga katotohanan ay nasa harap na natin, at walang silbi ang pagsasabi pa.
Imbes na mabugbog ka sa oras na yon, mas mabuting umatras na. Oo, para sa malalaking tropa, pansamantalang atras tayo ng 10 milya mula ngayon. Ano, 10 milya pabalik pansamantala? Kuya, paano ito posible? Oo, hindi pa natatalo ang hukbo natin, paano tayo atras? Kung sinabi na ang nakaraang desisyon na umatras mula sa Yetian City ay nakakaramdam ng kaunting ayaw sa mga tao, ngunit ito ay naiintindihan pa rin, kung gayon ang kasunod na pag-alis ng malaking hukbo ay sadyang mailap at hindi katanggap-tanggap. Bagamat natalo ang mga tropa, talagang hindi sila nagdusa ng labis na pagkatalo. 70% ng lakas ng malaking hukbo ay naroon pa rin, at maaari silang lumaban anumang oras kung nais nilang lumaban, kaya paano sila atras? Nang makitang nataranta ang lahat, medyo hindi nasiyahan ang matanda. Ano? Hindi mo ba naririnig ang utos ko? Bingi ba kayong lahat? Isang grupo ng mga tao ang hindi nang ahas na sumuwi at gumawa ng krimen, kaya kinailangan nilang sumunod ng masunurin. Everything has to start from the beginning. As I said, if we fight Han Sanchen, we should not walk into his ritmo. Kung patuloy tayong lalaban, siguradong kakainin tayo ng unti-unti, at mauuwi tayo sa buto, walang matitira. Ang pag-urong ay hindi nangangahulugan na tapos na ang labanan, ngunit dapat sabihin na ang unang paligsahan ay pansamantalang ipinagpaliban. Ang kailangan nating gawin ay ang ikalawang yugto ng pag-atake. Sunod-sunod na tumango ang mga nasasakupan at crony. Kailangang ayusin ang Ant-Man pagkatapos mag-withdraw ng tropa, hindi masyadong malakas ang banta nila, pero lagi silang nang-aasar, tapos nakakainis naman, dahil mahirap nguyain ang mga buto ng cavalry regiment, hayaan na natin, kain muna tayo ng langgam. Kasabay nito, dapat nating ipakita ang ilang kulay sa mga nagsisikap na tumulong sa Han Sanchen, at tingnan kung anong halaga ang kanilang babayaran para sa pagtulong sa kanila. Bukas humanda ka at huwag kang mag-away. Oo nga, medyo naintindihan na lang ng mga nasasakupan, medyo nahihilo na kasi sila sa paghahanda para bukas imbes na mag-away. Hindi ba ibig sabihin na ang pansamantalang pag-urong ay upang muling ayusin ang isang bagong opens iba? Bakit hindi tayo mag-away bukas? Dahan-daang itinaas ng matanda ang kanyang kamay, at nagmamadaling lumapit ang isang pinagkakatiwalaang aide, at pagkatapos ay bumulong siya ng ilang salita sa tainga ng pinagkakatiwalaang aide. Matapos makinig ang lalaki ay biglang bumungad sa kanyang naguguluhan na mukha ang saya, "Kuya, matalino ka pa." Sa utos ng matanda, biglang tumawag ang tropa ng mga lalaking nakaitim, nahahabol sana kay Han Sanchen at Ant-Man, sa sandaling ito. Sa itaas ng mga depensa ng lungsod ng Yetian City, ang mga depensa ng lungsod sa pinagsamang puwersa ay talagang ganap na wala sa panganib. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga pinagmumulan ng mga tropa ay pinagsama, at sa parehong oras, ang mga kaaway ay karaniwang tumakas lahat sa isang iglap. Ngunit nang malapit na nilang mabawi ang dalawang depensa ng lungsod, isang utos ang inilabas mula sa itaas na humihiling sa kanila na umatras kaagad. Sa kawalan ng pag-asa, ang grupo ng mga tao ay walang ibang pagpipilian kundi ang pagngangalit ang kanilang mga ngipin, nanlulumo, at itapon na lamang ang depensa ng lungsod at umalis sa kawalan ng pag-asa. Damn, have you heard? Umatras na ang mga tropa sa kabila, at hindi lang sila umatras, kundi ang pinakanakapangangilabot ay ang pag-atras nila ng 10 milya. I'm going, nabalitaan ko lang na ang Han Sanchen na ito ay isang fucking bull, it's nothing more than that this kind of game can play like this, and it can make the opponent retreat 10 miles, I don't know how to praise him. Panipi-panipi, it's a genius, it's a talent, to be honest, I didn't thought that I were his enemies today, nalilito, dahil inaaway mo siya, hindi mo alam kung kailan totoo ang kilos ng lalaking ito at kapag ito ay isang maling hakbang, kung hindi mo papansinin, ang taong ito ay direktang magnanakaw ng bahay, na ginagawang imposible para sa iyo na magbantay laban dito. Oo, akala mo sinusubukan niyang kumawala sa pagkubkob, ngunit sa huli, lihim na binabastos niya ang iyong pugad. Maibabalik ang depensa sa napakaliit na bilang ng mga tao, paanong hindi napigilan ni Luo Jin ang mapangiti ng bahagya, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, alam ng lahat na ang mga umaatake ay madalas na nangangailangan ng maraming tao, at ang tagapagtanggol ay maaaring samantalahin ang lupain upang magkaroon ng mas kaunting tao,
kahit na ang pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City ay hindi talaga magandang bentahe sa lupain, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang pader ng lungsod, at sinasakop din nito ang maraming mga bentahe ng lupain. Hindi ko akalain na kinanta ni Han Sanchen ang magandang palabas na ito para sa atin ngayon. Ito ay talagang isang baligtad, baligtad at baligtad, na may patuloy na mga sorpresa. Bahagyang ngumiti din si Luo Yinger, sabi ni tatay totoo yon, hindi inaasahan ni Yinger na ang operasyon ni Han Sanchen, ang tunay na target ay ang pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City. Sa totoo lang, pinag-isipan din ito ni Yinger noon, Han Sanchen kung gusto ni Chen na masira ang laro, ang unang bagay na dapat isaalang-alang ay ang ibalik ang depensa ng pangunahing sitwasyon ng Yetian, gayunpaman, upang ipagtanggol ang mga pangunahing paraan ng pag-atake at pag-atake, pagtatanggol sa lungsod ng Yetian, ngunit hindi niya naisip ang alternatibong pamamaraang ito. Kung ito man ay isang pagkukunwari na pag-atake o paggamit ng mga tropa sa lungsod, ang bawat hakbang ay napakabanayad. Sa katunayan, hindi dapat sisihin ang mga tao sa kabaligtaran dahil sa pagiging hanggal, ngunit ang disenyo ng Han Sanchen ay masyadong banayad, kahit gaano pa nila ito maingat, ang kanyang bitag. Tumanggo si Luo Jin, pagkatapos ng ilang araw na pagkakakilala, itong Han Sanchen ay talagang nagbigay sa atin ng iba't ibang kaalaman, naglagay siya sa iyo ng ilang mga bitag sa bawat galaw, ikaw ay nagbabantay laban dito, ngunit hindi mo sinasadyang napasok ito, isa pa. Masasabi mo sa pamamagitan lang ng pag-aayos ng tigre palayo sa bundok, ang kabilang partido ay talagang nag-aalala na ang tunay na layunin ni Han Sanchen ay ipagtanggol ang lungsod, sa makatuwid, sa simula pa lang. Ang lakas nilang militar ay hindi para palibutan ng galit na galit si Han Sanchen o ang mga taong nalagpasan niya, natural ang layunin, ito ay upang palayain ang sapat na mga tropa upang suportahan ang Yetian City anumang oras, ngunit, natatakot ako na hindi nila inaasahan na ang mga tao sa pagtatanggol ng Yetian City ay mawawalan ng depensa ng lungsod ng ganoon kabilis sa ganitong paraan. Naniniwala ako na kapag nawala ang pagtatanggol sa Yetian City, malamang ay hindi pa ito napag-isipan ng mga tao sa labas ng ilang tao. Tumango si Luo Yinga, kung tutuusin mula sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan, tama ang sinabi ng kanyang ama, at hindi pa ito nakikita ng kabilang partido, kung hindi, imposibleng direktang ipahayag ang pag-abandona ng depensa ng lungsod nang walang anumang suporta. Sumuko na sa tabi nila si Sanchen, dahan-daang naglalakad palapit sa kanila na may malabong ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!